Another day, another mini vlog na naman tayo. Umpisa na naman sa gawaing bahay. Pero bago tayo kumilos, hiipitan muna natin ang ating buhok para hindi sagabal pag gumagawa tayo sa gawaing bahay. Heto na nga at naglilipit na ako ng higaan namin. Yan naman lagi nating daily routine, di ba mga kananay? Ang maglilipit ng higaan pagkatapos natin bumangon. Paulit-ulit na lang yung trabaho natin sa gawaing bahay, pero okay lang. Sanay na tayo dyan. Ilang taon na natin ginagawa iyan, di ba? Mapapagod tayo pero hindi tayo susuko para sa pamilya natin. At ayan na nga, nakapagligpit na ako ng higaan. Tinaas ko na yung aming kutsyon. Sa sahig lang kasi kami nakahiga. At heto, binuksan ko na yung aming bintana. Dahil nga tanghali na, pinunasan ko na rin yung aming bintana. Dahil nga naman, ilang dekada na itong hindi na punasan. Hindi mga kananay, kailangan punasan talaga dahil yung aking baby ay laging nandito sa bintana, laging nakaukyapit, laging naglalaro dyan sa bintana kasi abot nga naman niya yung bintana dahil yung aming upuan ay andyan lang. So ayan, dyan siya naglalaro ng mga traktakan niya. Kaya pupunasan natin para hindi naman maalikabok yung kanyang pinaglalaruan. Dahil nga naman, di ba, baka naman masipon. Pagkatapos kong magpunas ng bintana, heto naman ako sa aming kusina. Maghuhugas na naman ako ng plato. Pero kaunti lang yung hugasin ko dyan, mga kananay, kasi nga naman naghuhugas na ako kagabi. Pasalamat na lang ako at may tubig kagabi. Ganyan ako mga kananay, pag may tubig, talaga masipag ako maghugas. Pero kung walang tubig, ay naku, nakakatamad maghugas. O diba, sino ba naman gaganan maghugas kung walang tubig? Sus naman, Diyos mio, marimar. Totoo naman mga kananay, di ba? Pag walang tubig, ang hirap talaga kumilos. Kasi lahat naman gamit talaga yung tubig. Kaya pag walang tubig talaga, nakaka-stress. Di ba? Dagdag stress pa natin yun sa gawaing bahay. Sa araw-araw natin ginagawa, dagdag stress pa yun pag walang tubig. At eto naman tayo, gagawin tayo sa ating kalan. Lilinisin muna natin yung ating kalan kasi nga madaming talsik ng mantika yan. Diyan tayo lagi nagluluto. Siyempre, marami talagang talsik ng mantika yan. At syempre, magkakaroon ng ipis dyan. O, di ba? Mas nakakatakot, nakakadiri pag may ipis yung ating lababo. Naalala ko dati nung nag-working student ako, dun sa amo na pinapasukan ko, yung kanilang bahay ay maraming ipis, tapos maraming daga. First time akong dalhin ng amo ko doon. Nung nandun ako, ay naku, para akong sinisilihan, hindi ako makatulog. Kasi nga naman natatakot ako dun sa daga at saka sa ipis. Kasi nga naman, andun yung mga pagkain na piniprepare nila tapos makita mo sa lababo maraming ipis tsaka maraming daga. Ang yaman-yaman pa naman nila tapos ganun sila mag-ayos ng kanilang bahay. Hindi ko naman nila lahat yung mga tao na ganun. Kasi nga naman may tao na malinis talaga kahit hindi maayos ang sarili. Meron namang tao na ayos ang sarili pero sa loob ng bahay ay naku napakadumi, napakadamak. Damak kung tawagin sa atin sa Bisaya. Heto na nga, tapos na tayo sa ating paglalaba at nagsasampay na rin ako that time. Ang dami ko na namang tupiin, nagkasabay-sabay na dahil hindi agad natutuyo ang labahin ko. Kasi nga naman walang araw, laging maulan, di ba? So ayan na nga, naghahanda na ako ng lulutuin kong ulam. Manok nga pala yung ulam namin. Ipiprito ko lang yan dahil gusto daw ng mga anak ko ang prito. Yan ang may favorite nila eh. Bakit kaya ang mga bata, no, hindi nagsasawa sa pritong manok? Kung sa bagay, bawat bata gusto talaga yung manok, no? Halos araw-araw yung gawain natin ay paulit-ulit na lang. Sino ba namang mga nanay na hindi nagtatrabaho sa loob ng bahay? Tapos sasabihin sa atin, oh, taong bahay ka lang naman, wala kang ginagawa. Ay nako, halika palit tayo dito, isang linggo tayo palit. Tingnan natin kung masasabi mo pang walang ginagawa ang mga taong bahay. Huwag niyong nilalang yung mga taong bahay kasi nga daming ginagawa niyan. Walang pahinga yan, 24/7. Minsan, lagpas-lagpas pa nga sa oras. Walang day off yan, walang sweldo. Kaya wag niyong minamaliit ang mga taong bahay lang, ay yung mga housewife na nasa bahay lang. Kasi sila ang mas maraming ginagawa. Fast forward tayo. Ayan, nakapagluto na tayo. Sinalang na natin yung ating manok. Kasi nga naman tanghali na. Gusto nang kumain ng aking mga anak. Uunahin muna natin silang pakainin bago tayo magkikilos lahat ng ating gawain sa bahay. O ayan na nga, nakapaglinis na ako ng bahay. Wala nang kalat. At nakapagwalis na rin ako ng aming bahay. O diba, kakain na lang yung aking mga anak. Yung baby ko nakapwesto na sa lamesa. Kakain na daw siya. Ayun. O sige, hanggang dito na lang mga kananay. See you in my next vlog. Bye!